Miss Karen, ano bang sabi ko sa iyo noon? Matagal ko na po sinasabi yun. Na ang kapangyarihan ng pagbibigay ng prangkisa, the authority to grant the franchise, at yung prangkisang natapos na, at yung renewal, hindi po kay Presidente. Ito'y galing sa isa pa namang kaibigan natin, si Karen Davila. Ang sabi niya po ay, let me quote her. Ang sabi niya ay, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami na nagkakasakit at namamatay sa COVID, sa laki ng problema ngayon sa ekonomiya, sa dami ng nawala ng trabaho dahil sa COVID, talagang pagpapatigil ng ABS-CBN ang inaatupag nila. Ibig sabihin yung nila, yung gobyerno. Hindi ko maintindihan kung nasaan ang puso nito. Alam po ninyo, unang-una, let me preface my discussion of this by saying that Karen Davila is a personal friend. Mali ka, Karen. Malayong malayo yung binabanggit mo na ang inaatupag ng pamahalaan ay ang pagpapahinto ng ABS-CBN. Ang inatupag po ng pamahalaan, you should know this. From the very start, nag-respond kagad ng presidente. Nakita mo siya pa ang unang-una. Isa sa mga unang leader sa Asians na nag-ban ng travel na nanggagaling doon sa ibang bansa na merong COVID at nag-ban din ng paalis. And after that, siya ay nagdesisyon na magkaroon ng lockdown or general community quarantine initially, and then naging enhanced community quarantine. At pagkatapos nun ay nagbigay na ng mga regla, mga protocols upang masawata natin yung spread. And apart from that, gumawa na rin ang presidente ng mga hakbangin upang magkaroon ng pera na itutustos natin dito sa digmaan. Malayong malayo, hindi naisip ni Presidente yung ABS-CBN na yan. Now, kahapon, nagpalabas po ang NTC ng cease and desist order. At ngayon nga, ay nag-sign off ang ABS-CBN. Tayo po ay nalulungkot personal sapagkat, pero gaya ng sinabi ko, Karen, sa'yo, sa programa mo noon, ang presidente, kung meron man siyang naging pahayag na sa tanaw ng iba ay gusto niyang pahintuin ang ABS-CBN, nagkakamali po kayo. Yung pong kanyang mga hinaing, yung kanyang galit ay nagmumula po sa isang valid na dahilan. Ano po yun? Siya po ay nagbigay ng pera upang i-advertise yung kanyang pagkakampanya nung siya ay kandidato sa pangulungan. Subalit, for whatever reason, hindi po ito inilabas. Ang nailabas nga doon yung banat sa kanya, yung kay Trillanes. Kaya po siya nagalit. Kung baga, yung kanyang sinabing, tatapusin ko ang ABS-CBN, ang ibig niya, tatapusin ko yung mga violations nyo, yung ginawa nyong mali at labag sa batas sa akin. Pero, hindi po ba, Miss Karen, ano bang sabi ko sa iyo noon? Matagal ko na po sinasabi yun. Na ang kapangyarihan ng pagbibigay ng prangkisa, the authority to grant the franchise, at yung prangkisang natapos na, at yung renewal, hindi po kay Presidente. Paulit-ulit na po nating sinabi yun, na yun po ay nasa Kongreso. Yun po ang sinasabi ng batas. At sinabi na rin po natin to, at marami na rin sumunod, na yung pong ABS-CBN franchise was to expire
much earlier nung dinidiskusyon pa ito. Katunayan, ang ginawa nga po nila ay naghain na sila ng petisyon sa Kongreso para mabigyan sila ng bagong franchise. 6 years earlier. Sa madalit sabi, ay panahon pa po ng Aquino administration, meron na nakabinbin sa Kongreso. Subalit, hindi po nabigyan, hindi natalakay sa Kongreso. Dumating ngayon ang presidente sa panahon ngayon. Hindi rin po natalakay. Hindi nyo naman po pwedeng itapon ng sisi kay presidente kung itong NTC ngayon ay nagbigay ng cease and desist order sapagkat yun naman po ang tinatakda ng batas. Ang sinasabi po ng batas, at ito naman pinanigan ng Korte Suprema, na yung pagbibigay ng prangkisa ay nandun lamang yan sa Kongreso. Kung wala ka ng prangkisa, hindi ka na po pwedeng mag-operate. Ito namang NTC, nag-aral po ng batas. Pinag-aralan nila ng gusto sapagkat nakabinbin sa kanila yung problemang yun. Nagdesisyon po sila na ayon sa kanilang pag-aaral, ay hindi po pwedeng magbigay ng provisional authority kahit na ang Kongreso ay nagbigay na ng resolusyon. Sapagkat meron pong sinasabi naman ng Korte Suprema, kahit nga may resolution, hindi binding yan. Kailangan magpasa ka ng batas na nagbibigay. Yan po ay matagal na nating sinasabi. Kaya nung mag-file nga po si Soljan Kalida ng petisyon, ang co-waranto, dahil merong mga paglabag ng violations, at tinatanong po tayo tungkol doon. Ang sabi po natin, yun ang kanyang obligasyon. Dahil kung hindi niya naman ginawa yun, siya naman ang pwedeng idemanda dahil hindi niya ginagawa ang trabaho niya. And sabi po natin noon, may remedyo naman po dyan. Ang sabi natin, ang Kongreso, ang kausapin natin na talakayin nila at pag-usapan nila kung karapat-dapat o hindi karapat-dapat na bigyan ang ABS-CBN ng Kongreso. Marami pong panahon, maraming taon na nakalipas. For whatever reason, hindi po natalakay ng Kongreso. Hindi naman sabi niya, sinisisi natin ng Kongreso sapagkat ang Kongreso naman po, meron din naman sinasabi sa atin na marami naman kaming inaasikaso, hindi lang naman yung prangkisa ng ABS-CBN, sa dami ba naman ang tinatalakay namin ng batas. Kaya, kung baga, huwag nyo kaming madaliin. Pero sa dami nga, na-overwhelm siguro ang members of Congress, hindi nila na-discuss, hindi sila nagkaroon ng solusyon dan. Hanggang makaabot nga po rito na isang buwan na lang yata, magsasarado na ang ABS-CBN dahil walang prangkisa. Pero even before that, alam po ninyo, sabi ko nga po noon, kung matatandaan po ninyo, kung meron silang resolution na halos unanimous, na pwede mong bigyan muna ng pansamantalang authority na mag-operate ang ABS-CBN na pinadala nila sa NTC. Bakit naman hindi po pwedeng pasa sila ng batas? Kung hindi man yung 25-year renewal, pwede naman sila magpasa muna ng batas. Sige, isang taon muna kayo dyan habang dinidiscuss namin. Yun po yung sinabi ko sa programa ni Karen, sinabi ko sa maraming mga interview sa akin. At pwede naman pong gawin nila yun. Kaya lang, kaya nga na sinabi natin, hindi naman natin pwedeng ipilit din naman yung kagustuhan natin kung merong mga mahalagang bagay na kailangan ding i-discuss sa Kongreso. But, habang totoo po na yung NTC kasi, pag nagbigay naman po sila ng provisional authority, sila naman ang ididemanda. At wala naman pong pwede rin magawa ang Presidente. Tandaan niyo po si Presidente, nung nagbigay ng apology ang ABS-CBN, ito naman po may kababaan ng loob na tinanggap din naman yung apology. Kung sinasabi nila na, kasi yung Presidente, sinasabing sa saraduan ang Kongreso, kaya yun ang naging sinyal sa Kongreso, kaya hindi sila gumalaw. Kaya nga kaninang umaga sa programa ni Christian Isguera, sinasabi niya na, ang Presidente,
ang may power, malakas sa Kongreso, kontrolado niya. Hindi naman po totoo yun. Sapagkat nakita niyo naman, sino po bang mga appointees ni Presidente na hindi nakapasa sa Kongreso? Hindi po ba si Gina Lopez na he went out of his way na sabihin sa Kongreso, okay yun sa akin si Miss Gina Lopez. Kailangan ma-approve yan. Hindi po ba na-disapprove nila?